So ayan guys, ibabahagi ko po sa inyo kung paano po pagpupruning, tamang pagpruning sa ating mga tanim ng halaman, mga gulay, mga talong, ayan, ampalaya at saka patola. So yan yung ating ipupruning ngayon. Ayan, nalaman natin sa panonood ko ng YouTube para pala mapaganda at maparaming bunga ng ating mga tanim na mga gulay. Ayan. So maging sa patola, pwede rin po palang i-pruning o kung hindi man yun magtanggal na lang ng mga dahon na matatanda na para yung mga bunga niya dumiretso sa ibaba at hindi siya straight siya. So yan guys yung ating ipupruning. Napakabisang paraan pala para mapabunga at maraming bunga ibibigay sa atin pag na-pruning. Lalo na yung sinasabing Y pruning, yung letter Y na pruning. Itong ampalaya ko hindi ko na pinruning kasi maraming bunga, nasasayangan naman ako sa bagay nga, sabi nga huwag niyong panginayangan yung bunga kung tamang pruning para yung yung palang sustansya ng isang lupa sa tanim natin puno na halimbawa talong o ampalaya, kung marami siyang mga sanga-sanga sa ilalim, dapat pala nating ikat ang mga yon para yung sustansya mapunta po sa mga bunga ng ating mga pananim. So yung pala ang kahalagahan ng pruning. So umpisahan po nating mag-pruning ngayon. Ayan. Tandaan lang po natin yung letter Y na pruning. Ayan, mga matatanda ko na pong mga talong yan, tanim. Pwede pang mamunga yan basta nasa tamang pruning po ang gagawin natin. Ayan guys. Nakiki-extra din po yung aking mga alagang pusa. Ayan, nakikipag-pruning din. Ayan guys, so mag-umpisa na tayo mag-pruning. Ayan, una, tanggalin natin po yung pinakatalbos doon sa pinakatap nung tanim natin talong. Tapos, tanggalin din natin yung mga dahon sa ibaba. Ayan, hanggang sa magkaroon siya ng first na shooter dyan sa ilalim. Ayan, tanggalin po natin yan kahit na may bulaklak o may bungang maliit. Huwag po natin panghinayangan para lumabong po yung ating tanim. Ayan, kagaya po niyan, o yan, babawa. Tatanggalin po natin yung mga dahon. Nakakapanghinayang din po kaso sundan po natin yung sinabi doon sa napanood nating pagpupruning. Baka sakali po mapabunga din natin. Ayan, tanggalin po natin yung mga talbos-talbos na yan hanggang sa magsasanga na. May tutubo na naman pong sasanga dyan. Magsasanga siya. Ayan, yan po yung tinasabing Y pruning. Ayan, may punong letter Y na siya. May tumubo na siya sa gilid. So yan daw po yung Y pruning. O yan, gugupitin din natin yung talbos na yan para magsuli agad. Lalo na ito, hindi pa po pruning. Ngayon po lang po ang umpisahan o nasubukan tong mag-pruning. Kasi maaari, yung iba naman ayaw nilang mag-pruning. Kaso ito talagang walang suli o walang shooter na tumutubo sa ilalim. Talagang lang siya pa, tatangkad lang siya na kukunti ang bunga. Kasi pag pinruning mo po yung isang talong o anong tanim, dadami yung kanyang bunga dahil nga magsasanga-sanga siya. Ayan. Ayan, mga talong na matatanda na rin pero subukan pa natin silang i-pruning, baka sakali magbunga pa sila. Nag-aagawan pala pagka hindi mo tinanggal yung sa ilalim na yan, yun pala ang unang-unang sumisip-sip o nakakakuha ng sustansya ng lupa. Kaya
Para hindi mangyari yon, kailangan nating i-cut o i-pruning yung mga sanga-sanga niya sa ilalim ng puno. Para yung sustansya dire-diretso sa kanyang mga sanga sa itaas. Ayan guys, yung aking mga nalalaman ngayon, natutunan natin sa YouTube. Or tested pa lang ito, titingnan natin sa isang magparaan po tayo ng isang linggo. Makikita natin kung may nangyari pong pagbabago. Ayan guys. So kung hindi ka pa po subscribe sa aking channel, please paki-subscribe naman po at huwag niyo pong kalilimutan pindutin yung bell icon para updated sa mga video na aking na-upload araw-araw. So ayan guys, so ito natin panganayangan na ayan, yung magle-letter Y na yan, meron na siya sa ilalim na. Ito nga pala yun, hindi ko na ginalaw kasi nangihinayang ko doon sa bunga. Ayan, tuloy-tuloy po yung ating pagpupruning. Napakasarap po pag marami kang tanim na ganyan, nakaka-excite po yung magpitas-pitas ng mga bunga. Kaya may pagkakataon po, nagtatanim-tanim tayo sa ating mga gilid-gilid ng bahay. Para pagdating ng araw, meron po tayong mapipitas. So guys, dito naman sa patola, ayan, kukunin lang natin yung mga maliliit na wala pang bunga kasi sayang baka matamaan natin. Dito sa patola kahit hindi tayo mag-pruning, okay lang. Basta importante magtanggal tayo ng mga matatanda na niyang bulong, yung dahon. Ayan, nakapangpangan ko na po. Yung magkukulay dilaw na, yan na po yung tanggalin natin. At doon sa pinakabalag, kailangan na po natin tanggalin, magbawas ng mga dahon. Hindi naman po masela ng patola, para lang po pag nagbunga hindi po sasahod dun sa bunga, dun sa dahon. Kasi pagka dun po umano yung bunga ng patola, ang asahan nyo po yung bunga niya, hindi siya diretso magiging ano siya, hindi po siya diretso. Kaya para maiwasan po yan, bawas tayo ng dahon ng patola. Para in case na magbunga, dire-diretso po siyang nakalawit sa ibaba. Diretso po yung kanyang bunga na makikita kaagad natin. Kasi pag maraming bungang ganyan, yung iba pong patola hindi natin napapansin. Minsan na mabibigla na lang tayo, matanda na yung patola. Ayun kasi nga po nakasahod dun sa sobrang kapal ng dahon ng patola. Alam naman po natin ang patola, ano yan, maraming sanga. Isang buto lang ang tatanim mo, napakalaking ano na yan pagka siya lumaki. Ayan, wala naman pong masama kung susundin natin yung napanood natin sa YouTube. Pero sa palagay ko, totoo po yung kanilang pinapakitang video. Nakaka-refresh din sa mga puno o na ating mga tinatanim, no? nakakabawas ng bigat sa kanilang mga sanga. Daming bulaklak ng patola ito. Tapos yung pong palang ano na yan, yung bulaklak ng
patola na yan, mayroong lalaki at saka babae na pwede rin palang ipag-anuhan. Tayo na mismo ang mag-pollen grain para yung bunga niya matuloy siya, hindi siya masira. Yan pala. Parang kalabasa po na pwede rin po natin i-pollen yung kanyang mga bulaklak na may bunga para yung kanyang magiging bunga ay matuloy, yung hindi siya masira. Ayan guys, yung nakikita nyo ko yan, binawasan natin yung mga makakapal na dahon. Kaya nakikita nyo yung mga bunga nila, oh. Ayan, nahuli ko nang nakita, kaso ayan, kaya ko na naman nakikita yung naka-plastic. Para naman kontra po sa mga naninirad sa mga insect. Kasi po pagka nabutasan yan, magkakauod siya sa loob. So masisira na, mag-umpisa na pong masisira yung ating bunga ng mga patola. Kaya ginagawa natin, ibinabalot natin para contrast na sa mga uod, mga kulisap, ayan, mga naninira sa ating mga pananim. Ayan, may bunga rin isang maliit dyan. Ayan, pagka ganyan na po kalaki ang isang bunga, magtutuloy-tuloy na po yan. Mga ilang linggo lang, isang linggo, malaki na po. Mabilis na po lumaki yung mga bunga ng patola. Kaya dapat lagi nyo pong tinitingnan yung mga patola ninyo. Baka may mga tanim. Ang bilis lumaki po niyan. Bilis lang pong bibilangin pag nakita nyo nang na po sa balag. Yan, kagaya niya, no, pinlastic ko o sinupot ko. Yan, pwede nang harvestin yan dahil medyo malaki na siya. Yan pa, oh. Napakadaming bunga at bulaklak na maliliit, oh. Kaya sana matuloy ang mga yan. Ayan, oh. O yan ang iniingatan natin, yung mga na. Tapos yung ating ampalaya, hindi ko na pinruning. Kasi nga baka madamay natin, mahila natin yung maraming bunga. Sayang naman, no? Dami. Yan ang sinasabi nilang kaya maliliit ang bunga kasi nga hindi natin na pruning. Wag na, di bali na kasi sayang ang mga bunga. Susunod, alam na natin ang So ayan guys, maraming salamat po sa mga nanonood. Thank you.